Nako, hindi pa raw po safe si Joel Villanueva. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kaboses, mga kababayan. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaboses, mga kababayan, at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw, ito magandang pag-usapan po ito. Magre-react po tayo sa ulat na ito, mga kaboses, mga kababayan. Ayon po sa artikulo ng Batas PH, ano po, hindi pa safe si Joel? Question mark. Ayan. Ombudsman Jesus Crispin Remulla denied the speculation that the decision not to pursue a case against Senator Joel Villanueva was the result of a political arrangement amid claims linking the move to Villanueva's reported alignment with Senate President Sherwin Gatchalian, mga kaboses. Responding to the issue, Remulla said the Office of the Ombudsman made its own assessment of the case after finding the Department of Justice's work insufficient. We don't make deals with anybody. Hindi namin tinanggap ang findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up. So we had to conduct our own, he said. Ayan, mga kaboses, mga kababayan. Yan po ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi grabe na yung reaksyon ngayon ng taong bayan, mga kaboses, mga kababayan, issue ng selective justice. Kasi meron silang mga nakikita naman. Kasi karapatan naman yan ng taong bayan na talaga mag-react, mga kaboses, mga kababayan. At kung walang magre-react, wala naman pong mangyayari, di ba po, mga kaboses, mga kababayan. Now, ito po yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi nga, kung matatandaan natin, mga kaboses, mga kababayan, hindi tinanggap ng Office of the Ombudsman yun pong findings ng DOJ. At ang reason daw po doon, nakukulangan raw po sila, mga kaboses, mga kababayan. Which is, ayon rin po ng DOJ, wala na po silang ibang sinabi, mga kaboses. Ang sabi po ng DOJ, ibibigay na lang daw po nila, ano po, doon po sa Office of the Ombudsman, yung baraha, mga kaboses, mga kababayan. So, wala na. Kumbaga, wala na magagawa itong DOJ, mga kaboses, mga kababayan. So, yung bola, nasa Office of the Ombudsman na ngayon. Ito, mantakin yung mga kaboses, mga kababayan. Marami pong nangyari this past few weeks. Ano po, before pa po nangyari itong malakihang rally ng INC. Ano po, mga kaboses, mga kababayan. Nakikita po ng taong bayan, yun pong siguro, based sa kanilang assessment, mga kaboses, kasi halos po, ano po, mga kaboses, ng mga nakakasuhan ngayon is nasa Duterte Block, mga kaboses, mga kababayan. Ano po, unahin natin si Senator Jinggoy. Di ba? Nasa kulungan na ngayon, mga kaboses, mga kababayan. Pangalawa, ito pong ngayon, mga kaboses, mga kababayan, magcha-charge daw po ng case ang Office of the Ombudsman na nakikita nilang alleged plunder case, mga kaboses, mga kababayan, laban po kay Rodante Marcoleta, mga kaboses, mga kababayan. At meron ngayong lumabas na aarestuhin kasi may warrant of arrest pero dininay po yan ng ombudsman, mga kaboses, mga kababayan, na meron pong warrant of arrest. Kaya ganoon na lang po yung galit, ano po, ng taong bayan. At pagkatapos po niyan, mga kaboses, mga kababayan, after po nila na sinabi iyon, agad naman pong naglabas ng ulat ng Office of the Ombudsman na mababasura po yung isa sa mga kaso, mga kaboses, mga kababayan, ni former House Speaker Martin Romualdez sa alleged corruption pa rin po hinggil po sa flood control issue, mga kaboses, mga kababayan. Now, sa case po, mga kaboses, mga kababayan, ni Senator Joel Villanueva, alam naman po natin lahat, nagaling po ito sa Duterte Block, di ba? Nung dating majority, Cayetano, mga kaboses, mga kababayan. At sinampahan o meron pong mga reports na lumabas na ito raw pong si Gatchalian, si Chis Escudero, mga kaboses, mga kababayan, ay under investigation na, no? Tungkol, mga kaboses, doon sa flood control. Ano po, mga kaboses, mga kababayan. At iniisip ngayon, ano po, mga kaboses, mga kababayan, ng mga taong bayan, no? Mula pa noon, mga kaboses, kung ito ba'y coincidence, ano po, kasi nasa Cayetano Block, kasi halos po ng mga nasa Cayetano Block, dahan-dahan po, o mga anti-administration, mga kaboses, mga kababayan, dahan-dahan pong pinapailan ng kaso. At ang bibilis po, mga kaboses, mga kababayan, mapailan po ng case. Ano po? Kaya iniisip ng taong bayan ngayon, mga kaboses, kung ito ba'y, ano ba ito, is it politics, mga kaboses, mga kababayan? Yun po yung iniisip ng taong bayan, ano po, na pinapakita. Kasi bakit kung sa
nasa panig ng administration, absuelto, 'di ba? Mga kaboses, mga kababayan. Pero kapag um, nasa kabila, mga kaboses, mga kababayan, yung kontra-administrasyon, mga oposisyon, hinahabol ng batas, mga kaboses, mga kababayan. At ang bilis pa, no, kung habulin ng ating batas, mga kaboses, mga kababayan. Now, with all due respect, mga kaboses, mga kababayan, dyan po sa Office of the Ombudsman, alam naman po natin na nag-act as independent talaga dapat, mga kaboses, mga kababayan. Ito pong Office of the Ombudsman. Siya po yung mag-iimbestiga talaga sa loob po ng gobyerno, mga kaboses, mga kababayan, at inaasahan ng taong bayan, no, napapanig, mga kaboses, sa katarungan, ano po, at hustisya, mga kaboses, mga kababayan, laban po, ano po, sa mga korap na opisyal ng ating gobyerno. So, ganito na lamang po ngayon yung reaksyon, mga kaboses, mga kababayan, ng Office of the Ombudsman matapos po ito nga hong si Gatchalian at si Chis Escudero, dahil narinig po, mga kaboses, di ba? Narinig po ng taong bayan na meron palang isa sampang case sa kanila, nahalata agad na mukhang lilipat at talagang lumipat itong dalawa, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa Minoria, which is ngayon na po yung bagong majority under the leadership of Win Gatchalian, mga kaboses, mga kababayan. Nauna po dyan si Chis Escudero, na allegedly noon, mga kaboses, mga kababayan, na merong alleged case, no, na isasampa kasi under investigation na sila, mga kaboses, mga kababayan, dahil po sa pagka-involve nga sa flood control scam. Tapos pangalawa, itong si Senator Joel Villanueva, mga kaboses, mga kababayan. No. So, after nung lumipat sila, mga kaboses, mga kababayan, mukhang napansin ng taong bayan na mukhang hindi na binibigyan ng pansin ng ating gobyerno, kaya kinakalampag po nila at sinisingil, nasaan na yung mga aligasyon ninyo? Diba? Nasaan na yung investigasyon sa dalawang senator na ito? At natatakot ang taong bayan, mga kaboses, mga bayan, kasi alam naman po natin, ito pong si Boying Rimulya, yung mga Rimulya, yung kapatid niya nasa DILG, mga kaboses, mga bayan, under the executive, mga kaboses, mga bayan, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At meron po itong mga past, no, na mga, ito talaga mga close, no, na mga tao, mga kaboses, mga kababayan. So, hindi mo po talaga mabiblame yung taong bayan na gano'n na lang po yung kanilang reaksyon. Yung takot, kumbaga, na baka magaling lang itong mga tao na ito humabol doon sa kontra-administrasyon. Pero pagdating po, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa kanila pong aliado, o pagdating po doon sa mga kaaliado ng administrasyon, mukhang napaka-soft po nila. So yung hinihiling lang naman po ng taong bayan, mga kaboses, mga kababayan, is yung patas, no, na justice na ibibigay. Hindi po yung selective, mga kaboses, mga kababayan. Kung lahat po iyan ay corrupt, lahat po yan ay iimbestigahan talaga. At ito nga, no? Matapos po kasi na nakita, nalaman ng taong bayan na ibinasura po nila yung findings ng DOJ, natatakot ang taong bayan, bakit nagkaganon? Porque lumipat itong si Joel Villanueva sa kabilang grupo, ganon-ganon na lang, di ba? So, ang Office of the Ombudsman, ito rin yung pangako nila, which is mantakin nyo po ito, mga kaboses, mga kababayan. After po ito, response po nila dito, after po na humingi po yung taong bayan, mga kaboses, mga kababayan, ng kasagutan, no, ng transparency and accountability, at the same time, yung sa issue nga ng selective justice. So, ayon ni Rimulya, na meron silang sariling assessment, no? Kasi nakukulangan raw po sila, meaning hindi pa tapos, mga kaboses, mga kababayan. So sinasabi nila na meron pa silang i-add, mga kaboses. Magtaka tayo, mga kaboses, kung hindi nila tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakukulangan sila, tapos wala silang nagawa, di ba? Bigla-bigla na lang, no, mga kaboses, mga kababayan, sasabihin na wala talaga, ganun lang talaga yung level, no, ng pagkakalap ng ebidensya. Hindi naman po pwede na may alleged involvement yung mga tao na iyan, mga kaboses, hindi porke nasa power sila. Ngayon, mga kaboses, absuelto na. Sabi po dito, the Ombudsman maintained that its action are based on its independent evaluation of the evidence and not on political considerations. Sana nga po, mga kaboses, mga kababayan, sana po, Office of the Ombudsman, At ang mga taong bayan po ay nanonood sa inyo, kung ano po yung mga actions po ninyo, lalo na po, Senator Chis Escudero, huwag nyo naman pong gawing circus. Ito pong gobyerno natin. Kawawa na po ang taong bayan. Kailangan na po nila ang talagang tunay, mga kaboses, mga kababayan, na
tunay na resulta ng mga investigasyon para may mapanagot na po. Si Senator Jinggoy Estrada lang naman po yung di ba? Nasa kulungan ngayon, mga kaboses, mga kababayan. Sana po maging patas, mga kaboses. Ano po? So sa Office of the Ombudsman, siguro kailangan nyo rin ipakita talaga sa taong bayan na hindi selective yung justice. Ano po? Pakita nyo po yung tunay na pagpapatupad ng ating rule of law. Huwag po tayo magbobulahan, mga kaboses, mga kababayan. Hindi na po uso yan ngayon kasi nanonood po ang taong bayan. Nanonood po sila. Nanonood po kami. Mga kaboses, mga kababayan, ano po yung reaction, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa issue na ito. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Please like, subscribe, and share po sa video na ito. Hanggang sa susunod po ulit na reaction video regarding po sa mga issue ng ating lipunan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis.